Aquarius, hello! Welcome dito sa 4th week of January reading mo. Ito ay para sa January 22 hanggang 31. Pero kahit after mo mapanood, after ng mga petsa na binanggit ko, okay lang. As long as ikaw ay nakaka-relate, nakaka-resonate. Aquarius, maraming salamat. Kung isa ka sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, na-reach na natin yung 37K, 1,000 subscribers sa ating YouTube, at maraming salamat doon sa mga nag-subscribe, patuloy na sumusubaybay, sumusuport sa ating YouTube channel. At para sa mga bago dito, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, palike and follow na rin po yung ating FB page. Mag-message privately kayo or directly sa aking FB page ng anything na may kinalaman sa personal reading services. Kung mag-i-inquire man kayo or magbo-book. Latag muna natin yung cards mo, Aquarius, no? So, ito yung mga energies, isilipin natin. Ano bang meron dito sa last week ng January para sa iyo? Bilis, no? Parang kumurap lang tayo, ano na kagad, Feb na. Water rabbit, fire ox, embrace the great transformation. Uy, ito maganda. Mukhang may matinding transformation para sa'yo, Aquarius, no? Itong last week. Okay, basahin natin yung meaning nito, guys. Bago kasi sa akin to, as in, hindi ko pa nagamit. Ngayon pa lang sa inyo. So, sweetness of quiet love. Ang sabi dito, ang meaning nitong card mo, your guides are more than ready to help you attain everlasting love that will take you to a new phase of life. Wow, kaya pala may transformation. Tingin ko may bagong jowa. May bagong love life na darating sa'yo, Aquarius. Single ka man, married, or ewan, taken. No? Merong transformation at parang may kinalaman siya sa love life. Sabi kasi dito, open yourself to love. No, by simply being your most authentic self and accepting your loved ones as they are. So, hindi lang ito may kinalaman sa iyo, opening up. Pati na rin sa kung paano mo tanggapin yung mga loved ones mo as they are. Pagiging open, no, na-acknowledge yung mga loved ones mo, and pagiging open ikaw as pagiging vulnerable, pagiging open na makareceive ng love. Another meaning na sinasabi dito, your guides are easier to connect with when your mind is as clear as water and in a calm lake. Recognize their presence and divine assistance which can come through feelings, sounds, and visions. Okay, ang sinasabi kasi dito, instead of pushing and competing against the flow, instead na kinokontra mo, instead na kontrahin mo yung flow ng buhay or kung anumang flow yan, no?
mas better na maging open ka to receive. Okay? Anything na may kinalaman sa pagre-receive, pagiging open. Ito yun, yung sinasabi ni Water Rabbit. Whether mga tao yan, relationship, or kung ano man, no? So, manatiling open. Tapos, isa pa ay Fire Ox, number 14. Hanapin natin kasi hindi ko to. Ngayon ko lang nababasa ite. Ito. Yung Fire Ox mo. Basahin natin. Yung chika. Fire Ox. This card is an acknowledgement that your dedication to your vision is key to your success and growth. No? Kung gaano ka ka-dedicated dyan sa vision mo, sa dreams mo, sa goal mo, yun yung susi mo para ma-achieve yan. To become successful. All your hard work is finally starting to bear fruit. Wow, Aquarius. Bago matapos itong January. So, for some of you, ito yung birth month ninyo, birthday ninyo. Makakakita na kayo na unti-unti makikita nyo na yung mga unti-unti yung mga resulta ng mga efforts ninyo, ng pinaghirapan ninyo. Okay? Unti-unti na magbubunga yung mga yarn. You can now see the light at the end of the tunnel. So, ibig sabihin, tanaw mo na yung ilaw doon sa dulo ng tunnel. Ibig sabihin, malapit na. Malapit nang ma-complete, malapit nang maging 100%, ma-have, ma-achieve, kung ano man yun, yung goal mo. Okay? OTW ka na, malapit na. So, pagdating naman dito sa metal snake, tingnan natin. Ayan, ito ni-embrace the great transformation. So, sa tingin ko nga rito, dahil abot tanaw mo na, kasi dito pa lang nagmamanifest na. No? Nagbubunga na yung mga pinaghirapan mo. Nakikita ko, eto na yung success mo. Yung transformation na malaki. Magsha-shine ka daw dito, sabi, Yin metal is the heavenly frequency that wants you to shine. Glow up ite, Aquarius, diba? Dito pa lang nagmamanifest na Nagbubunga na yung mga paghihirap mo. At dito, sa great transformation, dito ka magsha-shine ng bonggang-bongga. Diba? Malapit na yung glow up mo. Malapit ka nang mag-shine. Konti na lang, no? Kasi abot tanaw mo na nga yung light at the end of the tunnel dito So, sabi dito, the snake, a yin fire sign, transforms from the heart. Start the process by doing what makes your heart sing. With hidden yang metal, yang fire, and yang earth in the snake, the early part of the transformation process may not be visible to outsiders. Kasi parang ang sinasabi dito, Aquarius, yung transformation mo will come from within. So, pwedeng hindi pa siya obvious para sa ibang tao, hindi nila napapansin. Kasi, syempre, di ba yung madalas yung mga tao pinagbabasihan naman nila yung nakikita nila sa panglabas. So, yung ang sabi dito, yung transformation mo, gagaling sa kaloob-looban mo. Ano kaya yun? Nakaka-curious, But you can feel the changes happening within. Ikaw mismo madedetect mo. Syempre, di ba? Kung galing siya sa loob, ikaw ang unang makakaalam. Ikaw ang unang makakaalam niyan. So, yung transformation mo is galing sa loob At saka ka palang mag-glow up, no?
Tsaka pa lang nila manonotice yung once na na complete na yung transformation mo sa loob. Pagka na na kasi yun, na-transform na yung inner mo, susunod na yung outer. Doon na magre-reflect sa labas yun. Kaya yun, doon na yung glow up mo. Kaya malapit na yung glow up mo, Aquarius. Etong glow up na to pwedeng related nga yun sa love life, di ba? Yung nakikita ko. No, parang nagkaroon ng inner transformation na nadama yung panglabas eh. Kasi di ba gano'n naman yun, kapag masaya ka, happy ka, in love ka, or nag-glow ka sa loob, magre-reflect din naman yun sa outer appearance mo. Di ba? Gano'n naman yun. Di ba parang yung mga kinakain natin, kung unhealthy yung kinakain natin, yun din yung magre-reflect sa panglabas na kaanyuan natin. No, ba kinakain mo yung mga bawal sa'yo? Yan yun. Kaya importante na yung transformation ng gagaling sa loob. Sa'yo, legit. Legit yung transformation mo kasi galing siya sa loob eh. Kaya yan eh. Mag-e-emit ka eh. Hanggang sa labas magra-radiate yan. Yan yung literal na glow up, no? May great transformation ka. Diba? Ang ganda, ang bongga ng cards mo. 8 of Wands. Pwedeng may communication, may movement. Aquarius, kung ano man itong mga projects mo, in motion na yan eh. Pag nakita mo yung 8 of Wands, malapit na. Malapit niya nang ma-reach yung goal mo, yung target mo. Mabilis lang yan. So, anything na mabilis, 8 of Wands. Anything na may kinalaman sa movement, sabihin na natin, mabilis na yung mga susunod na pangyayari, yung changes, yung transformation mo. So, pwedeng may kinalaman ito sa mga ina-applyan mo, no? Kung may mga pinoproseso, kung may mga pinoproseso ka, pwedeng mabilis na lang. Malapit na talaga. So, ayan, pwede kang maka-receive ng email, phone call, no? Anything na may kinalaman sa communication, or pwedeng mapapa-travel ka ng biglaan. Mabilisan ito. Kailangan makasabay ka sa flow. At you have the Emperor, pwedeng may Aries energy. May nakakadil ka ng Aries dyan. Wow! So for some of you, pwedeng ito ay pag-angat pagdating sa posisyon, sa promotion, sabihin na natin, promotion, yung iba. Mapapromote ka na, supervisor, manager, hindi ko alam. Tataas na yung rango mo kung sa ka, sa police, sa military, or kahit sa sa medical field, pwede kang maging, ano ba tawag doon? Yung, halimbawa, chairman ng pediatrics, yan, yung mga ganyan. So, may pag-angat dito. Possible. Kaya lang parang ang daming burden sa iyo dito. So, kaakibat ng pag-angat mo, Aquarius, is the burdens. Dadami rin yung responsibilities mo. Dadami yung cargo mo dito. No? Yun yung price to pay. Siyempre, gano'n naman yun eh. Kapag napopromote ka, lumalawak yung hinahandle mo. Alangan naman, di ba? Kasama yun. Kasama yun doon sa pag-angat mo eh. Dapat, kumbaga kung talagang deserve mo, yung title mo, yung pag-angat mo, promotion mo, kaya mo dapat i-handle yun. Eto yun. So, pwedeng iba sa inyo dito, baka ma-overwhelm kayo, or baka mapasubo kayo. Ayan, another thing about the 10 of Wands is, pwede kang mapasubo. Yung tipong akala mo, kaya mo. Tapos parang, biglang, ay, hindi pala. No? Okay, pwede iba sa inyo may paglilipat kasi may movement dito. Ayan, oh. Hindi ko alam kung naghahakot kayo, naglilipat, kung saan man yan. Queen of Wands, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Meron kang, strong energy ng fire signs dito. Aries, to be specific, Aries. Okay?
Confidence, ayan, nire-remind ka ng Queen of Wands kasi kung mapopromote ka, aba dapat ikaw ay may ano ba tawag dito, dapat sila ay hindi yung mai-impress eh. Marami kasi kang may mga tao ka dyan, ikaw yung boss. So, dapat reliable ka, dapat kaya mo yung trabaho. No? Hindi yung na-promote ka pero itatanong mo sa tao mo ano ba yung dapat mong gawin. 'Di ba? Dapat confident ka. Dapat alam mo 'yan, kaya mo 'yan, no? Ito yung sinasabi ni Queen of Wands. Paano mo i-handle 'yan, yung task na na-assign sa iyo? Okay? May kinalaman sa responsibility ito. At saka yung confidence mo, paano mo hawakan yung position na yan, yung responsibility na yan, magkaugnay silang dalawa, no? Eight of Swords. Okay, pwedeng iba dito, kayo yung naglilimit sa sarili ninyo eh. Ano ba tawag dito? Sine-self-talk mo yung sarili mo na hindi mo kaya, baka hindi mo kaya. Ikaw rin na naglilimit sa sarili mong kakayahan. Ikaw lang naman na nag-iisip niyan. No? Pwedeng ikaw, Aquarius. Para kang dito prisoner ng sarili mo. Prisoner ng sarili mong mentalidad. Kung ano yung mga iniisip mo, yun yung yun yung nagkikripol, nag-i-imprison sa iyo, yun yung naglilimit sa iyo, na ma-reach mo yung full potential mo. Okay? So, ikaw. So, maging aware ka dyan sa maging aware ka dito sa mga iniisip mo sa sarili mo. Lalong-lalo na doon sa mga bagay na iniisip mo na hindi mo kaya. Kasi ang totoo, kaya mo yan. No? Pwedeng yun lang yung maling iniisip mo sa sarili mo. Okay? So, Aquarius, sana nagustuhan mo itong reading mo. Don't forget to like and share. Take care and God bless.